sa requirements ng ating disability benefit, una, yung ating basic requirements. Of course, yung ating disability claim application form na maaari nyo ma-download sa SSS website. Yung ating members claimant photo and signature form. Naka-attach na rin yan sa ating application form. Nandun po yung 1x1 picture ninyo. For initial claims only and claims filed over the counter. Okay? Pangatlo, yung ating medical certificate, of course, ng ating attending physician or medical certificate issued within 6 months from the date of filing with the following information. Dapat present sa medical certificate nyo ang mga sumusunod. Yung pangalan mo, yung PRC number ng iyong doktor, clinic address, contact information niya, pati po yung history of present illness, and complete diagnosis. Yan. Pati kung meron kayong sa mga cases na meron na matagal na yung inyong pagkakasakit o pagkabalda, hahanapin po yan ng historical development na medical certificate din yun na mula sa inyong doktor. Attending physician's information is not to be verified in case physician is practicing abroad. So tandaan nyo yung medical certificate, dapat present ang mga detalyeng ito sa ilalabas ng inyong medical or personal doctor. Tandaan nyo yung keyword po within 6 months. Next po natin, for medical documents electronically issued with or without signature of issuing officials, official receipt of procedure then shall be submitted. Kung electronic daw po ang ating medical documents at walang pirma ang mga opisyal ng hospital o kung saan kayo nagpagamot, kakailanganin natin yung kopya ng original at colored na official receipt sa pag-upload ng inyong documents. For medical documents issued abroad, kailangan siya ay English translation at certified true copy, hindi naman natin inire-require. Medical specialists may require additional medical records documents to be submitted. Maaari po maghanap pa ng ibang dokumento ang SSS medical specialist to determine yung inyong disability, kung gaano katagal natin siya babayaran at para masuportahan natin yung mga ibang documents na ipinapasa natin sa SSS. So halimbawa, nagpasa ka na ng medical certificate pero nais ng doktor ng SSS or aming medical specialist na masuri pa ang iyong historical or developmental history ng iyong disability, maaaring mag-require kami ng iba pang dokumento. Okay? Nakukuha po ba natin? So, tandaan lang natin, ang prescriptive filing period natin para sa disability benefit ay sa loob ng 10 years. 10 taon, mahaba-habang panahon ang binibigay ni SSS para ma-file ang disability benefit. Okay? So, yan na po. Diyan na po nagtatapos ang aking presentation. Pero bago tayo magtapos, tandaan nyo, konting review po tayo. Disability benefit, nakapaghulog ka kahit isa, qualified ka na sa disability benefit. Pero sa mga members natin na may at least 36 months na hulog, maaari sila ma-qualified for a monthly pension. May dalawang uri tayo ng disability, permanent partial and permanent total. Pag sinabi natin permanent partial, only a part of the body has been disabled o meron pagkaputol, pagkabalda sa anumang bahagi ng katawan. Pag permanent total naman, yun talaga, hindi niya na kayang kumilos, gumawa o magkaroon ng gainful occupation. Permanent total disability na yon. Pag permanent total disability, maaari siya mabayaran ng monthly pension kung may at least 36 months na hulog. Kung partial naman, maaari po na may ilang buwan lamang, depende sa degree ng kanyang disability. Paano binabayaran ang disability? Ito ay sa pamamagitan ng ating UMID ATM card or disbursement account na naka-enroll sa SSS. So, tandaan nyo po yung mga requirements natin na application form or pwede sa online, i-upload nyo lang, and the medical certificate issued by your attending physician within the last 6 months. At maaari maghanap pa ng ibang dokumento ang ating SSS medical specialist upang makita yung developmental history ng inyong disability. Depende sa inyong kaso. Paalala lang din po sa ating mga members na magpa-file ng disability benefit, a member required to report for physical examination and interview or PEI at any medical evaluation center, MEC, SSS branch shall be given 20 days from the date of email notification to comply
Otherwise, the transaction shall be rejected. Kung ang disability po ninyo ay kinakailangan makita kayo ng aming medical specialist o ng mga doctors ng SSS, binibigyan tayo ng 20 days mula sa natanggap nating email notification para magtungo sa SSS at mag-comply at nang mayroon na rin kayong libreng check-up. Titingnan po kayo ng aming mga doctors o mga medical specialists. Kung sakali namang ma-reject na yung inyong application at lumagpas na sa 20 days, yung lahat naman po ng rejected disability claim application based on SSS evaluation at hinihingan kayo ng additional documents, maaari nyo pa rin i-refile online as a new transaction. Okay? So, yan po yung sa online natin. Kung sa opisina naman tayo magtutungo, halimbawa sa SSS Medical Evaluation Center, sa mga branch offices natin na merong medical specialist or mga foreign representative office, remember po na ang disability claim applications with any of the following offices, ito po ang reminder na dapat yung tandaan. Qualified po mag-file over the counter ang ating member na incapacitated under guardianship or confined in an applicable institutions such as penitentiary, correctional institution, or rehabilitation center. Ganon din yung ating mga members under portability law or bilateral social agreement sa ibang bansa. At yung may mga adjustment for the re-adjudication of claim or unclaimed benefit of a deceased member and other conditions determined by the SSS. Ito ang mga cases na maaari na mag-file over the counter sa SSS.